Hi guys! Welcome back to another vlog. So meron akong nahanap na online lending platform. Nako guys, mukha siyang promising. And yung loan app na to, ang daming nagsasabi na auto-disburse, auto-approve siya. And you can get an offer as high as 6,000 pesos. And didiretsuhin ko na kayo guys that this platform, kasi hindi ka nga mag-aakala na Ola pala to ha. So hindi rin siya SEC registered. But since nag-a-approve siya ha, kahit nasabihin mong unemployed, ang laki ng chance na ma-approve ka dito sa starting 6,000. Ako dapat siyang pag-usapan guys. Para malaman nyo kung worthy ba siyang utangan or hindi. So i-reveal ko sa inyo kung ano yung loan app na to and everything that you need to know about this app. So if you are interested, keep watching. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Radir at dito online lending platforms po yung pinag-uusapan natin. And usually hindi ko sinasapak. I mean, hindi ko pinapansin. It's an ilonggo term. Hindi ko pinapansin yung mga online lending platforms na wala sa SEC dahil usually sakit lang sila sa ulo. But dahil guys, nakita ko yung ads niya sa YouTube. Sa YouTube pa mismo. So kung nag-watch kayo ng mga videos ko dyan, there's a high chance na makikita nyo yung ads nito. At pag kinlik nyo yung install, mapupunta kayo sa Google Play Store. Nada-download sa Google Play Store, kaya bida-bida ulit yung aking Samsung na flip phone na if you guys are interested, pwede siyang bilhin sa Shopee. Meron tayong product link dito. Otherwise, wala lang. Gusto ko lang siyang i-include para meron tayong shopping commission. Kasi wala naman tayong Ola link dito. So nabubulol ako guys. So this video is not sponsored. It is based on my personal experience. Dahil nakita ko yung ads, tindownload ko siya, sinubukan, and i-share ko sa inyo kung ano yung natuklasan ko sa loan app na to. So dapat ba siyang utangan? Kahit na hindi sila SEC registered, kung pwede naman silang lapitan, why not? Pero we need to be very, very careful guys because usually sakit lang sila sa ulo. So yun, napadownload ako sa loan app na kung tawagin ay si Utang Buddy. And yung OTP niya pala ay nanggagaling sa kay More One. Na siya rin yung nagpadala sa akin ng OTP nung nasubukan ko at na-approve ako. Yung na-approve ako kay Cashtwig, yung grabe yung mga text na ipapadala niya sa'yo 6 days pa lang, yung magjujo ka pa lang. So, si More One din yung nagpadala ng OTP. So, parang magpinsan, if not magkapatid sila ni Cashtwig. Ito yung isa sa mga loan apps, hindi mo talaga masasabi mong auto-disburse. Utang Buddy at doon sa kanyang permissions, hindi mo makikita kung anong Ola yung behind dito. I suspect that under siya sa kay Metacash. You don't know. Ang hirap. So guys, nagkakaproblema nga tayo sa mga SEC registered ng mga Ola. How much more dito? Patuloy pa rin natin kasi buhay na buhay pa rin yung mga ads nito eh. Kailangan mo yang i-allow or kailangan kang mag-agree dyan sa permissions. Offer niya yun. Dun sa pinaka-dashboard niya, sasabihin niya up to 60,000 pesos. Oh, looks familiar na siya. Click mo yung get get limit. Magsisend ka ng phone number, mag-OTP ka, tapos ito, privacy niya, agreement, and usually sisilip po kasi sila sa kung anong nasa cellphone mo. And may pa-survey pa siya. Cashtwig na cashtwig talaga yung vibes nito guys. And need to answer those questions para makapag-continue. And then, hihingi po siya ng ID na kaagad pagkatapos ng pa-survey na yan. So, yung mga IDs na pwede mong picturehan, pwede mong isubmit sa loan app na to, maybe GSIS, OFW na ID, TIN, Voters ID, Pag-ibig Health Card, UMID, tsaka passport. Ito yung mga tinatanggap niya. Picturean mo yan pagkatapos magsiselfie ka and ipapa-confirm niya sa'yo na tama ba yung na-capture niyang ID number. And hingi siya ng basic information, kasama na dun yung mga address, gender, your pangalan, and then tatanong niya kung self-employed ka, housewife. Take note guys, yung nag-apply ako kay Cashtwig, na-approve ako guys, auto-disburse. Yung offer niya sa akin is 6,000 pesos. Dito, I gave it the same information. Bago nga pala ako mag-continue sa application ko dito guys ha, chinek ko kung may history. Wow, kunyari. Kasi, chinek ko sa history ko, meron ba akong history sa loan app na ito? Kasi, yung mga Cashtwig na yun, yung mga loan apps under kay Metacash, yung mga credit balance, naka po silang option kasi na magpa-delete. But for some reason, wala akong data when I checked history. Anyway, so, pagkatapos ng address, hingi po siya ng 2 contact details, nag-submit din ako. Magbigay lang po tayo ng heads up ha. And then, maghingi po siya ng bank details or e-wallet. And dun na. Auto-submit na siya. Wala nang urungan guys. Pag nasubmit mo yung bank details mo, wala nang urungan yan. And then, pag-click mo ng confirm yun, sinubmit niya na yung details mo, you're just waiting to be rejected or to be approved. So, dun ko na nakita na sinubmit niya ako sa 6,000. Tulad din sa naging offer ni Cashtwig. Kaya nung binalikan ko, nag-exit ako, binalikan ko, nakita ko si QuickPesa, nakita ko rin si Paymatic. Na ito rin yung mga lokong to, yung nagpadala ng 3,000 or 6,000 din yung inapprove ako ni Cashtwig na ang laking kaltas guys. So, hindi na ako magtataka kung
kung sakali na-approve niya ako, may kaltas to. Buti na lang at na-reject ako, guys. And I think ni-reject niya ako because dati na akong na-approve kay Cashtwig. Pinayaran ko yun kasi nagre-review po ako ng Ola. I need to have good credit history para masilip ko yung mga Ola na to para sa inyo. Buti na na-reject ako and maybe because na-detect niya na dati na ako nag-apply sa kay Cashtwig. Alam ko na hindi naman to talaga worth it kasi nung na-approve ako ni Cashtwig, may bawas na. Ang kulit pa niya, 6 days before your due date, kung ano pang tinitext. Tapos pag tumawa, dalawa kasi yung ititext niya, bait-baitan tsaka yung mapangharas. So, hindi siya worth it na lapitan. So, lalabasin yung iba't ibang mga loan apps, pero pag na-reject ka nyo dun sa 6,000, wala na. Dead end na. Kasi wala ka namang ibang makiklik dun pag na-reject ka sa 6,000. Pero kung in-approve ka niya, nako, I think ganun din yung magiging kapalaran sa mga loan apps na ganito din yung mukha. Para sa akin, no dito. So, kung naghahanap kayo ng mga online loan apps na SEC registered, way better than this one, please go to the Legit Loan Apps playlist by Ate Red. Doon po yung mga loan apps na matitino. Huwag po dito sa kay Utang Buddy. At saka, pag nakita mo to sa Google Play Store, sino ba mga aakala na Ola pala to? Kasi mukha siyang budgeting platform, yung pala. So, hindi mo malalaman na Ola pala siya hanggang sa hindi kayo nakapagbigay ng, dun na, punta kayo dun sa sinasabi niyang 60,000 pesos. Ganon din si Cashtwig. So, magiging ganon din yung kapalaran ko kung sakali na-approve ako dito sa loan at na to. And I'm glad na na-reject po ako. So, I hope hindi nyo pa siya na-download, na panood nyo muna yung video ko at nagkaroon kayo ng idea na hindi pala siya kagandahan na klaseng loan app. Kasi, hindi ako komportable sa ganito, guys. And sayang lang, nagbigay ako ng info. Wala pa naman siyang delete option. So, baka sasakit lang yung ulo mo kung sakali nagpadala nga siya ng pera. And that's it for today's video. I will see you on my next vlog. Bye-bye!